Magandang hapon mga classmate. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no? Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no? So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no. Share ko naman sa inyo yung experience ko diyan, no. Experience ko diyan dati, no, naka-duty ako, yung mabilis hingalin. Pupunta lang ako ng CR, nandun na, yung nakakaramdam na kaagad ako ng hingal. Konting lakad ko lang, hinihingal na agad ako. Ako rin mismo hindi ko maintindihan bakit ko na nararamdaman yun. Lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio, more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako mag-jogging. Tapos sabi ko, bakit nakakaramdam pa rin ako nito? Ito yung siguro mga ko to, mga 5 months ng aking anxiety disorder noon, no. Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Naramdaman ko rin to ng tawag nito. Yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya, no. So experience ko rin yan dati, no. Nagtataka ako, magro-roving lang ako noon, as a security, maglalakad ako sa hagdan. Experience ko na yung yung mabilis hapuin, no. Mabilis hingalin, naramdam mo sa sa puso mo, sa dibdib mo. Yun nangyayari sa iyo. Ganito kasi yan mga classmate, kasi doon tayo masyadong nagfo-focus. So nag-focus na tayo doon. Pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin, yung dikta ng pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin. Pinaniwalaan mo na yun, nandun ka na, naka-stuck dun sa dun sa experience na yun, nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito, dun sa symptoms na yun. Kaya lagi mo nararanasan siya, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Pero mga classmate, kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na mabilis ako hingalin, ganito, yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas, no. Mga classmate, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para ma-counter ko siya. Hindi ako nagfo-focus dun sa sintomas na yun. Kumbaga, i-convert ko yung iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa iba. Ang sa ganun, mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi the more na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience. Yan, yung mga bagay na yan, madidiscover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga yung nangingibabaw pagkaganyan. Isa pa mga classmate, naka-counter ko yan, yung mga bagay na yan kapag na-experience ko yan, yung pagkahapo na yan. Kumbaga ipinapasok ko sa isipan ko na hindi ako totally na hinihingal, kasi madalas ako mag-cardio, madalas ako mag-jogging, madalas ako mag-bisikleta. So yung mga exercise na ginagawa ko na yun, ayun yung ginagamit ko na pang-counter sa kanya na hindi ko na maisip na hindi ako totally na hinihingal, kasi nagja-jogging ako ng todo-todo. Tapos ito, naglalakad lang ako ng konti, hinihingal na kagad ako. Yun yung mga bagay na unbaga nare-relieve yung yung isipan ko. Kumbaga hindi ako masyadong nagpo-focus dun sa sintomas ng na yun. Isa pa, higit sa lahat, hindi ko pinaniniwalaan yung dikta ng katawan ko na hinihingal ako.
Yun kasi yun yung importante. Yung mga bagay na yan, bago mo bago mo ma-achieve yan, kailangan talaga, napaka-importante nung exercise talaga. Kasi yung bagay na yan, yung exercise na yan, ayun yung bagay na isa sa susi para ma-counter mo yung mga pag-iisip na ganyan. Kaya napaka-importante nung exercise, especially yung cardio, no? Yung panghihina na yan. Punta naman tayo doon, mga classmate, doon sa sinabi kong bumalik siya, no? Siguro bumalik siya mga twice, no? Kasama talaga yan, yung settle back nga, yung sinasabi nila na settle back. Yan kasi, yung mga bagay na yan, kaya bumabalik kasi, no? Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos, tawag dito, nagpadala ka sa stress mo, no? Kumbaga, nilimot mo na naman na tawag nito, na nalampasan mo na siya dati, nilimot mo na naman na kinaya mo na siya dati, no? So nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya, no? So yun at yun, kaya settle back, kasama talaga yan. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung na-experience mo siya muli, ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo, kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, alam mo na yung kahinaan niya. Ganyan lang, wag ka mag-iisip na nag-back to zero ka na naman, baliwala na naman yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman yung mga journey na pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo, dahil hindi mo totally na-achieve yung 100% recovery. So wag mong ipapasok sa isipan mo yan. Lagi mong iisipin na settle back, kasama yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Ako rin mismo nawala ng gana dati na ano ba to? Wala na ba to? Ito na ba lagi? Ito na lang ba lagi yung mararamdaman ko? Hanggat sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang kasama talaga itong settle back, no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, no? Hanggat sa na-experience mo siya uli na mas malala, yung mga experience na yan, yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo, dyan ka rin magiging malakas. Nang sa ganun, magparamdam man siya ng todo lakas niya na, todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa'yo, no? Hindi ka natatablan kasi na-experience mo na siya. So, yung mga paghihirap mo rin na yan din yung magbibigay lakas sa'yo, no? Kumbaga, ma-experience mo man siya ng makailang ulit, ma-encounter mo siya ng makailang ulit, nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin, itodo mo pa. Ganyan yung mga mindset na yan, dapat ang lagi yung ipapairal, no? Yan, mga classmate, talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder, unti-unti kayong unti-unting lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta-basta magpapatakot sa kanya. Hindi ka basta bibigay sa mga sintomas habang tumatagal yan. Ganyan yung experience ko na habang tumatagal, unti-unti tayong lumalim, unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggat sa tuluyan na siya nagpaalam, no? Ganyan lang talaga yan, yung mahihirapan ka sa una, mahihirapan ka. Sa kalagitnaan, gumagaling ka na. Hanggat sa sabi natin 90% gumaling ka na. Tapos nagparamdam uli siya, naging 50% uli yung recovery mo. Kasama yan. Talagang settle back, no? Pero kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli, no? Wag kayo mawawala ng pag-asa. Kasama yan yung paghihirap nyo na yan, na nararamdaman na yan sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas, no? Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon, yun pala yung mga bagay na yun na paghihirap ko dati, doon din ako magiging malakas. Ayun yung nasa mindset ko ngayon. Sa ngayon, mga classmate, sana may makatulong sa akin na
Nag-a-apply kasi ako ng abroad, no. Sana mayroon tayong backer diyan kung meron man tayong kakilala o subscribers na medyo may backer, no. Target ko kasi Korea tsaka Japan. Hindi, sorry, Japan tsaka Taiwan sana. Pupunta ako diyan. So, ngayon nag-a-apply ako pa Taiwan kasi kailangan mo mag-aral ng lengguwahe ng ng Japan, Nihongo. Meron na rin naman ako na basic Nihongo certificate. Kaya lang syempre kailangan mo uli i-refresh muli, no. Sa ngayon kahit Taiwan lang sana, kontento na ako, makapasok man lang ako ng Taiwan. Yun yung ko ngayon, yung goal ko ngayon. Huwag kayong depende sa takot nyo, mga classmate, no. Harapin nyo lang yan. Yung pagkahingal na yan, tawag nito, yung pagkahingal na yan ay dala lang ng takot, no. Dala ng stress, no. Dala ng takot, dala ng stress. Hindi yan yung totally na nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no. Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na scam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan, para hindi mo siya ma-experience, huwag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, huwag mong paniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Tuloy ka lang, tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery. Tinatakot ka lang yan. Dasal ka lang palagi, Lord. Ingatan nyo po ako, gabayan nyo po ako. Ganun lang palagi, no. At the same time, magpakita ka ng faith sa Kanya. Yung faith sa Kanya, isa sa pagpapakita ng faith sa Kanya, yung hindi ka natatakot sa sintomas, yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas, hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo. Isa sa faith yan, pagpapakita ng faith sa mahal na Panginoon. I-apply mo yan. Huwag kang magpapasakop sa takot. Huwag kang bibigay sa takot, huwag kang bibigay sa mga sintomas, kasi yung takot gawa ni Satan yan. The more na nagpadala ka sa takot, ibig sabihin nyo nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa Kanya. Tapang lang palagi, no. Huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan. Lalo yan, isa na yan, yung pagkahingal. No, wag mong paniniwalaan yan. Palakasin mo yung sarili mo, unti-unti mong iahon. Ibalik mo yung dating ikaw. Kaya napaka-importante ng exercise. Yung exercise na yan, diyan mo maka-counter yung na yan, yung hingal. Diyan mo maka-counter, diyan mo ma-overcome yung hingal na yan. Ginawa ko nun. Sige, binuhos ko yung time ko sa cardio, more on cardio, more on jogging, more on bike, no. Unti-untiin mo, wag mong bibiglain muna na syempre, hindi mo kaya. Doon ka muna sa dahan-dahan. Step by step muna gawin mo. Hanggat sa i-upgrade mo siya kung totally na sa tingin mo kaya mo na, no. Ganoon lang, unti-untian mo lang yan, no. Huwag ka lang magpadala sa takot. Kasi lahat ng yan sa takot nagmumula. Yung takot na yan gawa ni Satan, kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya, no. Tuloy-tuloy mo lang, ganyan lang yung buhay may anxiety disorder, ma-overcome mo rin yan. Maraming salamat mga classmates. Sana may natutunan kayo kahit konting kaalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon. Maraming salamat. See you on my next video. Magandang hapon mga classmate. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no. Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no. Share ko naman sa inyo yung experience ko dyan, no. Experience ko dyan dati, no, naka-duty ako, yung mabilis hingalin, pupunta lang ako ng CR, nandun na, yung nakakaramdam na kaagad ako ng hingal, konting lakad ko lang, hinihingal na kaagad ako.
ako rin mismo hindi ko maintindihan bakit ko na nararamdaman yun. Lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio, more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako mag-jogging. Tapos sabi ko, bakit nakakaramdam pa rin ako nito? Ito yung siguro mga ko to, mga 5 months ng aking anxiety disorder noon, no. Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Naramdaman ko rin to ng tawag nito, yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya, no. So experience ko rin yan dati, no. Nagtataka ako, magro-roving lang ako noon, magro-roving ako as a security, maglalakad ako sa hagdan. Experience ko na yung yung mabilis hapuin, no. Mabilis hingalin, naramdam mo sa mo, sa puso mo, sa dibdib mo. Yun nangyayari sa iyo. Ganito kasi yan mga classmate, kasi doon tayo masyadong nagfo-focus. So nag-focus na tayo doon. Pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin. Yung dikta ng pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin. Pinaniwalaan mo na yun. Nandun ka na, naka-stuck dun sa dun sa experience na yun. Nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito, dun sa symptoms na yun. Kaya lagi mo nararanasan siya, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Pero mga classmate, kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na mabilis ako hingalin, ganito, yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas, no. Mga classmate, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para ma-counter ko siya. Hindi ako nagfo-focus dun sa sintomas na yun. Kumbaga, i-convert ko yung iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa iba. Ang sa ganun, mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi the more na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience. Yan, yung mga bagay na yan, madidiscover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga yung nangingibabaw pagka ganyan. Isa pa mga classmate, naka-counter ko yan, yung mga bagay na yan kapag na-experience ko yan, yung pagkahapo na yan. Kumbaga ipinapasok ko sa isipan ko na hindi ako totally na hinihingal, kasi madalas ako mag-cardio, madalas ako mag-jogging, madalas ako mag-bisikleta. So yung mga exercise na ginagawa ko na yun, ayun yung ginagamit ko na pang counter sa kanya na hindi ko na maisip na hindi ako totally na hinihingal, kasi nagja-jogging ako ng todo-todo, tapos ito naglalakad lang ako ng konti, hinihingal na kagad ako. Yun yung mga bagay na kumbaga nare-relieve yung yung isipan ko. Kumbaga hindi ako masyadong nagpo-focus dun sa sintomas ng na yun. Isa pa, higit sa lahat, hindi ko pinaniniwalaan yung dikta ng katawan ko na hinihingal ako. Yun kasi yun yung importante. Yung mga bagay na yan, bago mo bago mo ma-achieve yan, kailangan talaga, napaka-importante nung exercise talaga, kasi yung bagay na yan, yung exercise na yan, ayun yung bagay na isa sa susi para ma-counter mo yung mga pag-iisip na ganyan. Kaya napaka-importante nung exercise, especially yung cardio, no, yung panghihina na yan. Punta naman tayo doon mga classmate, doon sa sinabi kong bumalik siya, no. Siguro bumalik siya mga twice, no. Kasama talaga yan yung settle back nga, yung sinasabi nila na settle back. Yan kasi yung mga bagay na yan, kaya bumabalik kasi, no. Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos tawag dito, nagpadala ka sa stress mo, no. Kumbaga nilimot mo na naman na
tawag nito, na nalampasan mo na siya dati, nilimot mo na naman, na kinaya mo na siya dati, no? So nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo, na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya, no? So yun at yun, kaya settle back, kasama talaga yan. Huwag kang panghihinaan ng loob kung na-experience mo siya muli. Ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo, kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, alam mo na yung kahinaan niya. Ganyan lang, wag ka mag-iisip na nag-back to zero ka na naman, baliwala na naman yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman yung mga journey na pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo, dahil hindi mo totally na-achieve yung 100% recovery. So wag mong ipapasok sa isipan mo yan. Lagi mong iisipin na settle back, kasama yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Ako rin mismo nawala ng gana dati na ano ba to? Wala na ba to? Ito na ba lagi? Ito na lang ba lagi yung mararamdaman ko? Hanggat sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang kasama talaga itong settle back, no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, no? Hanggat sa na-experience mo siya uli na mas malala, yung mga experience na yan, yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo, dyan ka rin magiging malakas. Nang sa ganun, magparamdam man siya ng todo lakas niya na, todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa'yo, no? Hindi ka natatablan kasi na-experience mo na siya. So, yung mga paghihirap mo rin na yan din yung magbibigay lakas sa'yo, no? Kumbaga, ma-experience mo man siya ng makailang ulit, ma-encounter mo siya ng makailang ulit, nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin, itodo mo pa. Ganyan yung mga mindset na yan, dapat ang lagi yung ipapairal, no? Yan mga classmate, talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder, unti-unti kayong unti-unting lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta-basta magpapatakot sa kanya. Hindi ka basta bibigay sa mga sintomas habang tumatagal yan. Ganyan yung experience ko, na habang tumatagal, unti-unti tayong lumalim, unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggat sa tuluyan na siya nagpaalam, no? Ganyan lang talaga yan, yung mahihirapan ka sa una, mahihirapan ka. Sa kalagitnaan, gumagaling ka na. Hanggat sa sabi natin 90% gumaling ka na. Tapos nagparamdam uli siya, naging 50% uli yung recovery mo. Kasama yan. Talagang settle back, no? Pero kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli, no? Wag kayo mawawala ng pag-asa. Kasama yan yung paghihirap nyo na yan, na nararamdaman na yan sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas, no? Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon, yun pala yung mga bagay na yun na paghihirap ko dati, dun din ako magiging malakas. Ayun yung nasa mindset ko ngayon. Sa ngayon, mga classmate, sana may makatulong sa akin na no? Nag-a-apply kasi ako ng abroad, no? Sana mayroon tayong backer dyan kung meron man tayong kakilala o subscribers na medyo may backer, no? Target ko kasi Korea tsaka Japan. Japan tsaka Taiwan sana. Pupunta ako dyan. So, ngayon nag-a-apply ako pa Taiwan Kasi kailangan mo mag-aral ng lingwahe ng ng Japan, Nihongo. Meron na rin naman ako na basic Nihongo certificate. Kaya lang syempre kailangan mo i-refresh muli, no? Sa ngayon kahit Taiwan lang sana, kontento na ako, makapasok man lang ako ng Taiwan. Yun yung ko ngayon, yung goal ko ngayon. Huwag kayong depende sa takot nyo, mga classmate, no? Harapin nyo lang yan. Yung pagkahingal na yan, tawag nito, yung pagkahingal na yan ay
dala lang ng takot, no? Dala ng stress, no? Dala ng takot, dala ng stress. Hindi yan yung totally na nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no? Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na scam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan, para hindi mo siya ma-experience, huwag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, huwag mong paniwalaan na na hinihingal ka o hinahapo ka. Tuloy ka lang, tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery. Tinatakot ka lang yan. Dasal ka lang palagi, Lord. Ingatan nyo po ako, gabayan nyo po ako. Ganun lang palagi, no? At the same time, magpakita ka ng faith sa Kanya. Yung faith sa Kanya, isa sa pagpapakita ng faith sa Kanya, yung hindi ka natatakot sa sintomas, yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas, hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo. Isa sa faith yan, pagpapakita ng faith sa mahal na Panginoon. I-apply mo yan. Huwag kang magpapasakop sa takot. Huwag kang bibigay sa takot, huwag kang bibigay sa mga sintomas, kasi yung takot gawa ni Satan yan. The more na nagpadala ka sa takot, ibig sabihin nyo nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa Kanya. Tapang lang palagi, no? Huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan. Lalo yan, isa na yan, yung pagkahingal. No, wag mong paniniwalaan yan. Palakasin mo yung sarili mo, unti-unti mong iahon. Ibalik mo yung dating ikaw. Kaya napaka-importante ng exercise. Yung exercise na yan, diyan mo maka-counter yung na yan, yung hingal. Diyan mo maka-counter, diyan mo ma-overcome yung hingal na yan. Ginawa ko nun. Sige, binuhos ko yung time ko sa cardio. More on cardio, more on jogging, more on bike, no? Unti-untiin mo, wag mong bibiglain muna na syempre, hindi mo kaya. Doon ka muna sa dahan-dahan. Step by step muna ang gawin mo. Hanggat sa i-upgrade mo siya kung totally na sa tingin mo kaya mo na, no? Ganoon lang, unti-untian mo lang yan. Huwag ka lang magpadala sa takot. Kasi lahat ng yan sa takot nagmumula. Yung takot na yan, gawa ni Satan. Kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya, no? Tuloy-tuloy mo lang, ganyan lang yung buhay mo yan sa anxiety disorder, ma-overcome mo rin yan. Maraming salamat mga classmates. Sana may natutunan kayo kahit konting kaalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon mga classmates. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no? Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no? So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no? Share ko naman sa inyo yung experience ko dyan, no? Experience ko dyan dati, no? Naka-duty ako. Yung mabilis hingalin. Pupunta lang ako ng CR. Nandun na, yung nakakaramdam na kaagad ako ng hingal. Konting lakad ko lang, hinihingal na kaagad ako. Ako rin mismo, hindi ko maintindihan bakit ko na nararamdaman yun. Lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio, more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako mag-jogging. Tapos sabi ko, bakit nakakaramdam pa rin ako nito? Ito yung siguro mga mga 5 months ng aking anxiety disorder noon, no? Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Naramdaman ko rin ito ng tawag nito, yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya, no? So experience ko rin yan dati, no? Nagtataka ako, magro-roving lang ako noon. Magro-roving ako sa security. Maglalakad ako sa hagdan. Experience ko na yung yung
mabilis hapuin, no? Mabilis hingalin, na ramdam mo sa ano mo, sa puso mo, sa dibdib mo. Yun nangyayari sa iyo. Ganito kasi yan mga classmate, kasi doon tayo masyadong nagfo-focus. So nag-focus na tayo doon. Pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin. Yung dikta ng ano mo, ng pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin. Pinaniwalaan mo na yun. Nandun ka na, naka-stuck dun sa ano na yun, dun sa experience na yun. Nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito, dun sa symptoms na yun. Kaya lagi mo nararanasan siya, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Pero mga classmate, kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na mabilis ako hingalin, ganito, yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas, no? Mga classmate, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para ma-counter ko siya. Hindi ako nagfo-focus dun sa sintomas na yun. Kumbaga, i-convert ko yung iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa iba. Ang sa ganun, mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi the more na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience. Yan, yung mga bagay na yan, madidiscover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga yung nangingibabaw pagkaaganyan. Isa pa mga classmate, naka-counter ko yan, yung mga bagay na yan kapag na-experience ko yan, yung pagkahapon na yan. Kumbaga ipinapasok ko sa isipan ko na hindi ako totally na hinihingal, kasi madalas ako mag-cardio, madalas ako mag-jogging, madalas ako mag-bisikleta. So yung mga exercise na ginagawa ko na yun, ayun yung ginagamit ko na pang-counter sa kanya na hindi ko na maisip na hindi ako totally na hinihingal, kasi nagja-jogging ako ng todo-todo, tapos ito naglalakad lang ako ng konti, hinihingal na kagad ako. Yun yung mga bagay na kumbaga nare-relieve yung ano ko, yung isipan ko. Kumbaga hindi ako masyado nagpo-focus dun sa sintomas ng ano na yun. Isa pa, higit sa lahat, hindi ko pinaniniwalaan yung dikta ng katawan ko na hinihingal ako. Yun kasi yun yung importante. Yung mga bagay na yan, bago mo ma-achieve yan, kailangan talaga, napaka-importante nung exercise talaga. Kasi yung bagay na yan, yung exercise na yan, ayun yung bagay na isa sa susi para ma-counter mo yung mga pag-iisip na ganyan. Kaya napaka-importante nung exercise, especially yung cardio, no? Yung panghihina na yan. Punta naman tayo doon mga classmate, doon sa sinabi kong bumalik siya, no? Siguro bumalik siya mga twice, no? Kasama talaga yan yung settle back nga, yung sinasabi nila na settle back. Yan kasi yung mga bagay na yan, kaya bumabalik kasi, no? Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos tawag dito, nagpadala ka sa stress mo, no? Kumbaga nilimot mo na naman na tawag nito, na nalampasan mo na siya dati, nilimot mo na naman, na kinaya mo na siya dati, no? So nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya, no? So yun at yun. Kaya settle back, kasama talaga yan. Huwag kang panghihinaan ng loob kung na-experience mo siya muli. Ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo, kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, alam mo na yung kahinaan niya. Ganyan lang, wag ka mag-iisip na nag-back to zero ka na naman, baliwala na naman yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman yung mga journey na pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo, dahil hindi mo totally na-achieve yung 100% recovery. So wag mong ipapasok sa isipan mo yan. Lagi mong iisipin na settle back, kasama yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Ako rin mismo nawala ng gana dati na ano ba to?
Wala na ba to? Ito na ba lagi? Ito na lang ba lagi yung mararamdaman ko? Hanggat sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang kasama talaga itong settle back, no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, no? Hanggat sa na-experience mo siya uli na mas malala, yung mga experience na yan, yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo, dyan ka rin magiging malakas. Nang sa ganun, magparamdam man siya ng todo lakas niya na, todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa'yo, no? Hindi ka natatablan kasi na-experience mo na siya. So, yung mga paghihirap mo rin na yan din yung magbibigay lakas sa'yo, no? Kumbaga, ma-experience mo man siya ng makailang ulit, ma-encounter mo siya ng makailang ulit, nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin, itodo mo pa. Ganyan yung mga mindset na yan dapat ang lagi yung ipapairal, no? Yan mga classmate, talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder, unti-unti kayong unti-unting lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta-basta magpapatakot sa kanya. Hindi ka basta bibigay sa mga sintomas habang tumatagal yan. Ganyan yan. Ganyan yung experience ko na habang tumatagal, unti-unti tayong lumalim, unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggat sa tuluyan na siya nagpaalam, no? Ganyan lang talaga yan. Yung mahihirapan ka sa una, mahihirapan ka. Sa kalagitnaan, gumagaling ka na. Hanggat sa sabi natin 90% gumaling ka na. Tapos nagparamdam uli siya, naging 50% uli yung recovery mo. Kasama yan. Talagang settle back, no? Pero yung kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli, no? Wag kayo mawawala ng pag-asa. Kasama yan yung paghihirap nyo na yan, na nararamdaman na yan sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas, no? Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon, yun pala yung mga bagay na yun na paghihirap ko dati, dun din ako magiging malakas. Ayun yung nasa mindset ko ngayon. Sa ngayon, mga classmate, sana may makatulong sa akin na no. Nag-a-apply kasi ako ng abroad, no. Sana mayroon tayong backer diyan kung meron man tayong kakilala o subscribers na medyo may backer, no. Target ko kasi Korea tsaka Japan. Japan tsaka Taiwan sana. Pupunta ako diyan. So, ngayon nag-a-apply ako pa Taiwan kasi kailangan mo mag-aral ng lengguwahe ng ng Japan, Nihongo. Meron na rin naman ako na basic Nihongo certificate. Kaya lang syempre kailangan mo uli i-refresh muli, no. Sa ngayon kahit Taiwan lang sana, kontento na ako, makapasok man lang ako ng Taiwan. Yun yung ko ngayon, yung goal ko ngayon. Huwag kayong depende sa takot nyo, mga classmate, no. Harapin nyo lang yan. Yung pagkahingal na yan, tawag nito, yung pagkahingal na yan ay dala lang ng takot, no. Dala ng stress, no. Dala ng takot, dala ng stress. Hindi yan yung totally na nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no. Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na scam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan, para hindi mo siya ma-experience, huwag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, huwag mong paniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Tuloy ka lang, tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery. Tinatakot ka lang yan. Dasal ka lang palagi, Lord. Ingatan nyo po ako, gabayan nyo po ako. Ganun lang palagi, no. At the same time, magpakita ka ng faith sa Kanya. Yung faith sa Kanya,
isa sa pagpapakita ng faith sa kanya, yung hindi ka natatakot sa sintomas, yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas, hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo. Isa sa faith yan, pagpapakita ng faith sa mahal na Panginoon. I-apply mo yan. Huwag kang magpapasakop sa takot. Huwag kang bibigay sa takot, huwag kang bibigay sa mga sintomas, kasi yung takot gawa ni Satan yan. The more na nagpadala ka sa takot, ibig sabihin nyo nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa Kanya. Tapang lang palagi, no? Huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan. Lalo yan, isa na yan, yung pagkahingal. No, wag mong paniniwalaan yan. Palakasin mo yung sarili mo, unti-unti mong iahon. Ibalik mo yung dating ikaw. Kaya napaka-importante ng exercise. Yung exercise na yan, diyan mo maka-counter yung ano na yan, yung hingal. Diyan mo maka-counter, diyan mo ma-overcome yung hingal na yan. Ginawa ko nun. Sige, binuhos ko yung time ko sa cardio, more on cardio, more on jogging, more on bike, no. Unti-untiin mo, wag mong bibiglain muna na syempre, hindi mo kaya. Doon ka muna sa dahan-dahan. Step by step muna gawin mo. Hanggang sa i-upgrade mo siya kung totally na sa tingin mo kaya mo na, no. Ganoon lang, unti-untian mo lang yan. Huwag ka lang magpadala sa takot. Kasi lahat ng yan sa takot nagmumula. Yung takot na yan gawa ni Satan, kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya, no. Tuloy-tuloy mo lang, ganyan lang yung buhay mo yan sa anxiety disorder, ma-overcome mo rin yan. Maraming salamat mga classmates. Sana may natutunan kayo kahit konting kaalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon mga classmates. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no? Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no? So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no. Share ko naman sa inyo yung experience ko diyan, no. Experience ko diyan dati, no. Naka-duty ako. Yung mabilis hingalin. Pupunta lang ako ng CR. Nandun na, yung nakakaramdam na kaagad ako ng hingal. Konting lakad ko lang, hinihingal na kaagad ako. Ako rin mismo hindi ko maintindihan bakit ko na nararamdaman yun. Lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio, more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako mag-jogging. Tapos sabi ko, bakit nakakaramdam pa rin ako nito? Ito yung siguro mga mga 5 months ng aking anxiety disorder noon, no. Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Naramdaman ko rin to ng tawag nito, yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya, no. So experience ko rin yan dati, no. Nagtataka ako, magro-roving lang ako noon, as a security. Maglalakad ako sa hagdan. Experience ko na yung mabilis hapuin, no. Mabilis hingalin, naramdam mo sa sa puso mo, sa dibdib mo. Yun nangyayari sa iyo. Ganito kasi yan mga classmate, kasi doon tayo masyadong nagfo-focus. So nag-focus na tayo doon. Pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin. Yung dikta ng pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin. Pinaniwalaan mo na yun. Nandun ka na, naka-stuck dun sa dun sa experience na yun. Nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito, dun sa symptoms na yun. Kaya lagi mo nararanasan siya, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Pero mga classmate, kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo
Kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na mabilis ako hingalin, ganito. Yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas, no? Mga classmate, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para ma-counter ko siya. Hindi ako nagfo-focus dun sa sintomas na yun. Kumbaga, i-convert ko yung iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa iba. Ang sa ganun, mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi the more na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience na may experience. Yan, yung mga bagay na yan, madidiscover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga yung nangingibabaw pagkaaganyan. Isa pa mga classmate, naka-counter ko yan, yung mga bagay na yan kapag na-experience ko yan, yung pagkahapon na yan. Kumbaga ipinapasok ko sa isipan ko na hindi ako totally na hinihingal kasi madalas ako mag-cardio, madalas ako mag-jogging, madalas ako mag-bisikleta. So yung mga exercise na ginagawa ko na yun, ayun yung ginagamit ko na pang counter sa kanya na hindi ko na maisip na hindi ako totally na hinihingal kasi nagja-jogging ako ng todo-todo, tapos ito naglalakad lang ako ng konti, hinihingal na kagad ako. Yun yung mga bagay na kumbaga nare-relieve yung yung isipan ko. Kumbaga hindi ako masyadong nagpo-focus dun sa sintomas ng na yun. Isa pa, higit sa lahat, hindi ko pinaniniwalaan yung dikta ng katawan ko na hinihingal ako. Yun kasi yun yung importante. Yung mga bagay na yan, bago mo bago mo ma-achieve yan, kailangan talaga, napaka-importante nung exercise talaga. Kasi yung bagay na yan, yung exercise na yan, ayun yung bagay na isa sa susi para ma-counter mo yung mga pag-iisip na ganyan. Kaya napaka-importante nung exercise, especially yung cardio, no? Yung panghihina na yan. Punta naman tayo doon mga classmate, doon sa sinabi kong bumalik siya, no? Siguro bumalik siya mga twice, no? Kasama talaga yan yung settle back nga, yung sinasabi nila na settle back. Yan kasi yung mga bagay na yan, kaya bumabalik kasi, no? Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos tawag dito, nagpadala ka sa stress mo, no? Kumbaga nilimot mo na naman na tawag nito, na nalampasan mo na siya dati, nilimot mo na naman, na kinaya mo na siya dati, no? So nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya, no? So yun at yun. Kaya settle back, kasama talaga yan. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung na-experience mo siya muli, ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo, kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, alam mo na yung kahinaan niya. Ganyan lang, wag na mag-iisip na nag-back to zero ka na naman, baliwala na naman yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman yung mga journey na pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo, dahil hindi mo totally na-achieve yung 100% recovery. So wag mong ipapasok sa isipan mo yan. Lagi mong iisipin na settle back, kasama yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Ako rin mismo nawala ng gana dati na ano ba to? Wala na ba to? Ito na ba lagi? Ito na lang ba lagi yung mararamdaman ko? Hanggat sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang kasama talaga itong settle back, no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, no? Hanggat sa na-experience mo siya uli na mas malala, yung mga experience na yan, yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo, dyan ka rin magiging malakas. Nang sa ganun, magparamdam man siya ng todo lakas niya na, todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa'yo, no? Hindi ka natatablan kasi na-experience mo na siya. So, yung mga paghihirap mo rin na yan din yung magbibigay lakas sa'yo, no? Kumbaga, ma-experience mo man siya ng makailang ulit, ma-encounter mo siya ng makailang ulit, nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin, itodo mo pa.
Ganyan yung mga mindset na yan, dapat ang lagi yung ipapairal, no? Yan mga classmate, talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder, unti-unti kayong unti-unting lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta-basta magpapatakot sa kanya, hindi ka basta bibigay sa mga sintomas habang tumatagal yan. Ganyan yung experience ko na habang tumatagal, unti-unti tayong lumalim, unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggang sa tuluyan na siya nagpaalam, no? Ganyan lang talaga yan, yung mahihirapan ka sa una, mahihirapan ka. Sa kalagitnaan, gumagaling ka na. Hanggat sa sabi natin 90% gumaling ka na. Tapos nagparamdam uli siya, naging 50% uli yung recovery mo. Kasama yan, talagang settle back, no? Pero kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli, no? Wag kayo mawawala ng pag-asa. Kasama yan yung paghihirap nyo na yan, na nararamdaman na yan sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas, no? Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon, yun pala yung mga bagay na yun na paghihirap ko dati, dun din ako magiging malakas. Ayun yung nasa mindset ko ngayon. Sa ngayon, mga classmate, sana may makatulong sa akin na nag-a-apply kasi ako ng abroad, no? Sana mayroon tayong backer dyan kung mayroon man tayong kakilala o subscribers na medyo may backer, no? Target ko kasi Korea tsaka Japan. Japan tsaka Taiwan sana. Pupunta ako dyan. So, ngayon nag-a-apply ako pa Taiwan Kasi kailangan mo mag-aral ng lingwahe ng ng Japan, Nihongo. Meron na rin naman ako na basic Nihongo certificate. Kaya lang syempre kailangan mo uli i-refresh muli, no? Sa ngayon kahit Taiwan lang sana, kontento na ako, makapasok man lang ako ng Taiwan. Yun yung ko ngayon, yung goal ko ngayon. Huwag kayong depende sa takot nyo, mga classmate, no? Harapin nyo lang yan. Yung pagkahingal na yan, tawag nito, yung pagkahingal na yan ay dala lang ng takot, no? Dala ng stress, no? Dala ng takot, dala ng stress. Hindi yan yung totally na nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no? Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na scam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan, para hindi mo siya ma-experience, huwag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, huwag mong paniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Tuloy ka lang, tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery. Tinatakot ka lang yan. Dasal ka lang palagi, Lord, ingatan nyo po ako, gabayan nyo po ako. Ganun lang palagi, no? At the same time, magpakita ka ng faith sa Kanya. Yung faith sa Kanya, isa sa pagpapakita ng faith sa Kanya, yung hindi ka natatakot sa sintomas, yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas, hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo. Isa sa faith yan, pagpapakita ng faith sa mahal na Panginoon. I-apply mo yan. Huwag kang magpapasakop sa takot. Huwag kang bibigay sa takot, huwag kang bibigay sa mga sintomas, kasi yung takot gawa ni Satan yan. The more na nagpadala ka sa takot, ibig sabihin nyo nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa Kanya. Tapang lang palagi, no? Huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan. Lalo yan, isa na yan, yung pagkahingal. No, wag mong paniniwalaan yan. Palakasin mo yung sarili mo, unti-unti mong iahon. Ibalik mo yung dating ikaw. Kaya napaka-importante ng exercise. Yung exercise na yan, dyan mo maka-counter yung na yan, yung hingal. Dyan mo maka-counter, dyan mo ma-overcome yung hingal na yan. Ginawa ko nun.
Sige, binuhos ko yung ano ko, time ko sa cardio, more on cardio, more on jogging, more on bike, no? Unti-untiin mo, wag mong bibiglain muna na, syempre, hindi mo kaya. Doon ka muna sa dahan-dahan. Step by step muna ang gawin mo. Hanggat sa i-upgrade mo siya kung totally na sa tingin mo kaya mo na, no? Ganoon lang, unti-untian mo lang yan, no? Huwag ka lang magpadala sa takot. Kasi lahat ng yan sa takot nagmumula. Yung takot na yan gawa ni Satan, kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya, no? Tuloy-tuloy mo lang, ganyan lang yung buhay mo yan sa anxiety disorder, ma-overcome mo rin yan. Maraming salamat mga classmates. Sana may natutunan kayo kahit konting kaalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon. Maraming salamat. See you in my next video. Magandang hapon mga classmate. Kamusta kayong lahat? Matagal tayong nakagawa muli ng video, no? Naririto muli ako para magbahagi sa inyo ng kaalaman kung paano nga ba ma-overcome ang anxiety disorder. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Dati ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kaya ito naman yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience tungkol dito, no? So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, no, marami kasing nagko-comment na yung mabilis sila hingalin, mabilis sila mapagod, mabilis silang hapuin, no. Share ko naman sa inyo yung experience ko diyan, no. Experience ko diyan dati, no. Naka-duty ako. Yung mabilis hingalin. Pupunta lang ako ng CR. Nandun na, yung nakakaramdam na kaagad ako ng hingal. Konting lakad ko lang, hinihingal na kaagad ako. Ako rin mismo hindi ko maintindihan bakit ko na nararamdaman yun. Lagi naman ako nagbibisikleta. Cardio, more on cardio yung ginagawa ko. Madalas ako mag-jogging. Tapos sabi ko, bakit nakakaramdam pa rin ako nito? Ito yung siguro mga mga 5 months ng aking anxiety disorder noon, no. Actually guys, pabalik-balik siya. Yung experience ko na parang mabilis hingalin, pabalik-balik siya. Naramdaman ko rin ito ng tawag nito, yung parang 1 year na naramdaman ko uli. Kumbaga parang bumalik siya, no. So experience ko rin yan dati, no. Nagtataka ako, magro-roving lang ako noon, as a security, maglalakad ako sa hagdan. Experience ko na yung mabilis hapuin, no. Mabilis hingalin, naramdam mo sa sa puso mo, sa dibdib mo. Yun nangyayari sa iyo. Ganito kasi yan mga classmate, kasi doon tayo masyadong nagfo-focus. So nag-focus na tayo doon. Pinaniwalaan na natin yung dikta ng katawan natin. Yung dikta ng pinaniwalaan mo yung dikta ng anxiety disorder mo na mabilis ka hingalin. Pinaniwalaan mo na yun. Nandun ka na, naka-stuck dun sa dun sa experience na yun. Nandun ka na naka-stuck doon sa tawag nito, dun sa symptoms na yun. Kaya lagi mo nararanasan siya, paulit-ulit mo siyang nararanasan. Pero mga classmate, kung hindi mo siya pinaniniwalaan, kahit na hindi abot ng isipan mo, hindi mo siya pinaniniwalaan na mabilis ako hingalin, ganito, yung dikta ng katawan mo, hindi mo pinaniniwalaan. Kayang-kaya ko ito, hindi ito totally yung nararamdaman ko, masigla ako at malakas, no. Mga classmate, yung mga pangyayaring ganyan, kapag na-experience ko dyan, ito yung mga ginagawa ko para ma-counter ko siya. Hindi ako nagfo-focus dun sa sintomas na yun. Kumbaga, i-convert ko yung iniisip ko. Kumbaga, iniisip ko siya, kino-convert ko sa iba. Ang sa ganun, mailayo ko sa kanya yung isipan ko. Kasi the more na nag-focus ka sa kanya, dun mo siya may experience. Yan, yung mga bagay na yan, madidiscover mo yan habang tumatagal ka sa anxiety disorder. Pero kung bata pa yung anxiety disorder mo, medyo takot talaga yung nangingibabaw pagka ganyan. Isa pa mga classmate,
naka-counter ko yan, yung mga bagay na yan kapag na-experience ko yan, yung pagkahapon na yan. Kumbaga ipinapasok ko sa isipan ko na hindi ako totally na hinihingal kasi madalas ako mag-cardio, madalas ako mag-jogging, madalas ako mag-bisikleta. So yung mga exercise na ginagawa ko na yun, ayun yung ginagamit ko na pang counter sa kanya na hindi ko na maisip na hindi ako totally na hinihingal kasi nagja-jogging ako ng todo-todo, tapos ito naglalakad lang ako ng konti, hinihingal na kagad ako. Yun yung mga bagay na kumbaga nare-relieve yung ano ko, yung isipan ko. Kumbaga hindi ako masyadong nagpo-focus dun sa sintomas ng ano na yun. Isa pa, higit sa lahat, hindi ko pinaniniwalaan yung dikta ng katawan ko na hinihingal ako. Yun kasi yun yung importante. Yung mga bagay na yan, bago mo bago mo ma-achieve yan, kailangan talaga, napaka-importante nung exercise talaga, kasi yung bagay na yan, yung exercise na yan, ayun yung bagay na isa sa susi para ma-counter mo yung mga pag-iisip na ganyan. Kaya napaka-importante nung exercise, especially yung cardio, no? Yung panghihina na yan. Punta naman tayo doon, mga classmate, doon sa sinabi kong bumalik siya, no? Siguro bumalik siya mga twice, no? Kasama talaga yan yung settle back nga, yung sinasabi nila na settle back. Yan kasi yung mga bagay na yan, kaya bumabalik kasi, no? Pinaniwalaan mo siya na bumalik siya. Tapos tawag dito, nagpadala ka sa stress mo, no? Kumbaga nilimot mo na naman na tawag nito, na nalampasan mo na siya dati, nilimot mo na naman na kinaya mo na siya dati, no? So nagpaubaya ka na naman dun sa dikta ng katawan mo na pinaniwalaan mo na naman siya na bumalik siya, no? So yun at yun. Kaya settle back, kasama talaga yan. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kung na-experience mo siya muli, ang lagi mo lang itatatak sa isipan mo, kinaya mo na siya dati, natalo mo na siya dati, alam mo na yung kahinaan niya. Ganyan lang, wag ka mag-iisip na nag back to zero ka na naman, baliwala na naman yung mga pinaghirapan mo, baliwala na naman yung mga journey na pinagdaanan mo, yung mga paghihirap mo, dahil hindi mo totally na-achieve yung 100% recovery. So wag mong ipapasok sa isipan mo yan. Lagi mong iisipin na settle back, kasama yung settle back. Tuloy-tuloy mo lang, no? Tuloy-tuloy mo lang. Ako rin mismo nawala ng gana dati na ano ba to? Wala na ba to? Ito na ba lagi? Ito na lang ba lagi yung mararamdaman ko? Hanggat sa unti-unting na-realize pa, dahan-dahan na-realize ng isipan ko na hindi naman pala talagang kasama talaga itong settle back, no? Yung kumbaga na-experience mo siya dati ng mild, tapos na-experience mo siya uli ng mas malala, no? Hanggat sa na-experience mo siya uli na mas malala, yung mga experience na yan, yung mga paghihirap na yan na nararamdaman mo, dyan ka rin magiging malakas. Nang sa ganun, magparamdam man siya ng todo lakas niya na, todo power niya na yung ibuhos sa pagtakot sa'yo, no? Hindi ka natatablan kasi na-experience mo na siya. So yung mga paghihirap mo rin na yan din yung magbibigay lakas sa'yo, no? Kumbaga ma-experience mo man siya ng makailang ulit, ma-encounter mo siya ng makailang ulit, nandun ka na sa point na hindi mo ko kakayanin, itodo mo pa. Ganyan yung mga mindset na yan, dapat ang lagi yung ipapairal, no? Yan mga classmate, talaga sana habang tumatagal sa anxiety disorder, unti-unti kayong unti-unting lumalawak yung kaalaman mo na hindi ka basta-basta magpapatakot sa kanya, hindi ka basta bibigay sa mga sintomas. Habang tumatagal yan, ganyan yung experience ko, na habang tumatagal unti-unti tayong lumalim, unti-unting binaliwala yung anxiety disorder hanggang sa tuluyan na siya nagpaalam, no? Ganyan lang talaga yan, yung mahihirapan ka sa una, mahihirapan ka. Sa kalagitnaan, gumagaling ka na. Hanggat sa sabihin natin 90% gumaling ka na. Tapos nagparamdam uli siya, naging 50% uli yung recovery mo. Kasama yan.
talagang settle back, no. Pero yung kung nagparamdam siya sa inyo ng napakalakas muli, no, wag kayo mawawala ng pag-asa. Kasama yan yung paghihirap nyo na yan, na nararamdaman na yan sa mga sintomas, yung mga mabibigat na sintomas na yan, dyan din kayo lalakas. Hayaan nyo ma-experience yung mga bagay na yan. Kasama talaga yan. At bandang huli, marirealize nyo rin na bandang huli na yung mga experience ko pala na paghihirap na yun, dun din talaga ako lalakas, no. Yun din, yung na-experience ko ngayon, yung kumbaga ang tumatatak sa isipan ko ngayon, yun pala yung mga bagay na yun na paghihirap ko dati, doon din ako magiging malakas. Ayun yung nasa mindset ko ngayon. Sa ngayon, mga classmate, sana may makatulong sa akin na nag-apply kasi ako ng abroad, no. Sana mayroon tayong backer diyan kung meron man tayong kakilala o subscribers na medyo may backer, no. Target ko kasi Korea tsaka Japan. Japan tsaka Taiwan sana. Pupunta ako diyan. So, ngayon nag-apply ako pa Taiwan kasi kailangan mo mag-aral ng lengguwahe ng ng Japan, Nihongo. Meron na rin naman ako na basic Nihongo certificate. Kaya lang syempre kailangan mo i-refresh muli, no. Sa ngayon, kahit Taiwan lang sana, kontento na ako, makapasok man lang ako ng Taiwan. Yun yung ko ngayon, yung goal ko ngayon. Huwag kayong depende sa takot nyo, mga classmate, no. Harapin nyo lang yan. Yung pagkahingal na yan, tawag nito, yung pagkahingal na yan ay dala lang ng takot, no. Dala ng stress, no. Dala ng takot, dala ng stress. Hindi yan yung totally na nararamdaman mo. Huwag mong paniniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Lagi mong lagi mong tatandaan yan at itatatak sa isipan mo. Yung mabilis ka hingalin, yung mabilis kang hapuin, no. Lagi mong tatandaan, lagi mong itatatak sa isipan mo na scam lang ng anxiety disorder. Unti-unti mo ma-overcome yan. Ang importante dyan, para hindi mo siya ma-experience, huwag mong paniwalaan. Kahit hindi abot ng isipan mo, huwag mong paniwalaan na hinihingal ka o hinahapo ka. Tuloy ka lang, tinatakot ka lang kasi yan para hindi mo makamtan yung 100% na recovery. Tinatakot ka lang yan. Dasal ka lang palagi, Lord. Ingatan nyo po ako, gabayan nyo po ako. Ganun lang palagi, no. At the same time, magpakita ka ng faith sa Kanya. Yung faith sa Kanya, isa sa pagpapakita ng faith sa Kanya, yung hindi ka natatakot sa sintomas, yung hindi ka nagpapaniwala sa mga sintomas, hindi mo pinapaniwalaan yung dikta ng katawan mo. Isa sa faith yan, pagpapakita ng faith sa mahal na Panginoon. I-apply mo yan. Huwag kang magpapasakop sa takot. Huwag kang bibigay sa takot. Huwag kang bibigay sa mga sintomas, kasi yung takot gawa ni Satan yan. The more na nagpadala ka sa takot, ibig sabihin nyo, nagkukulang ka ng tiwala kay Lord. Ayaw ni Lord na nagkukulang tayo ng tiwala sa Kanya. Tapang lang palagi, no. Huwag kang magpapaniwala sa mga sintomas na yan. Lalo yan, isa na yan, yung pagkahingal. No, huwag mong paniniwalaan yan. Palakasin mo yung sarili mo, unti-unti mong iahon. Ibalik mo yung dating ikaw. Kaya napaka-importante ng exercise. Yung exercise na yan, dyan mo makakounter yung na yan, yung hingal. Dyan mo makakounter, dyan mo ma-overcome yung hingal na yan. Ginawa ko nun. Sige, binuhos ko yung time ko sa cardio. More on cardio, more on jogging, more on bike, no. Unti-untiin mo, huwag mong bibiglain muna na syempre, hindi mo kaya. Doon ka muna sa dahan-dahan. Step by step muna ang gawin mo. Hanggat sa i-upgrade mo siya kung totally na sa tingin mo kaya mo na, no. Ganoon lang, unti-untian mo lang yan. Huwag ka lang magpadala sa takot. Kasi lahat ng yan sa takot nagmumula. Yung takot na yan gawa ni Satan, kaya huwag kang magpapaniwala sa kanya, no. Tuloy-tuloy mo lang, ganyan lang yung buhay mo yan sa anxiety disorder, ma-overcome mo rin yan. Maraming salamat, mga classmates. Sana may natutunan kayo kahit konting kaalaman sa tips na ibinahagi ko ngayon. Maraming salamat. See you on my next video.